Hindi natin makukuha ang lahat ng gusto natin makuha. At yan ang isa sa katotohanan na magandang matanggap natin para nga ay hindi tayo makaranas ng masyadong mabigat na pagdurusa. May tinatawag sa business na opportunity cost, na kung meron kang pinili na isang desisyon, ay humindi ka sa lahat ng ibang desisyon. Sa madaling salita, meron lang tayong mga makukuha na gusto natin ayon sa kung ano yung dinesisyonan natin na makuha, at yung iba na maganda sana makuha din natin ay hindi na natin makukuha. You can't have it all, sabi nga. So lahat ng mga bagay kapag may desisyon tayong kukuhanin sa buhay ay may pros and cons. So yung pros yun yung mga benepisyo, tapos yung cons, yun yung hindi masyadong maganda na mga katangian nitong desisyon na yan. Katulad lang din halimbawa sa isang pagpapagawa ng bahay. Kapag gumawa ka ng isang bahay na gawa sa kahoy, ay mas presko tapos parang buhay yung pakiramdam niya. Ang cons niyan ay may anay, tapos may kailangan na maintenance nga dahil mas maalikabok na lumalabas nga doon sa mga kahoy na yan. Tapos kung halimbawa dito ka naman sa other side, itong simento naman, ay makukuha mo yung benepisyo ng hindi ka masyado magme-maintain dahil nga walang anay, matibay, tapos hindi nga basta-basta masisira. Ang cons naman yan ay mainit, tapos hindi nga basta-basta makakadaan yung hangin. Tapos kapag halimbawa ay gusto mong baguhin yung design ay hindi basta-basta magagawa dahil nga mas permanent yung bato. Pag-usapan naman natin dito ang desisyon tungkol sa career at sa romantikong relasyon. May mga tao kasi na gusto lang nila na magpalago ng kanilang career, tapos nakakalimutan na tuloy nila or napapabayaan nila ang pagkuha nga sa isang relasyon. May mga tao na late na sila nagkakaroon ng pamilya dahil nga ay inuna nila yung career nila. May mga tao din na hindi na nagkakaroon ng pamilya dahil nga late na sila. Meron naman mga tao na maaga sila nagpamilya tapos napabayaan na nila yung career nila, hindi sila masyado lumago. So nasa sa atin talaga kung ano yung magiging priority natin sa buhay kasi nga we can't have it all. Hindi natin kaya makuha ang lahat. So tayo dapat ang magdesisyon sa kung ano ang pinaka-importante sa atin para tayo ay magdedesisyon na yun ang uunahin natin. Mare-reflect sa ating mga kilos, sa mga actions natin, sa kung ano ba talaga ang importante para sa atin. So wala namang tama o mali na sagot, nakadepende lang sa kung ano ang tama at mali para sa iyo. So ang tanong sa iyo kapatid na nanonood dito ay yung mga choices mo ba sa buhay, nagre-reflect ba yon sa kung ano talaga yung gusto mo sana mangyari sa buhay mo? Or taliwas ba ito sa kung ano yung vision mo para sa sarili mong buhay? Ano nga ba yung importante para sa iyo na handa ka na yun yung uunahin mo tapos masasakripisyo mo na ang lahat ng mga ibang bagay? Kaya nga yung mga ibang tao, kapag halimbawa nakadesisyon sila na ito yung gagawin nilang landas, ito yung papangasawahin nila, tapos ito yung trabaho nila, ito yung bibilhin nila kaysa ito, yung mga iba nagkakaroon ng pakiramdam na nagsisisi sila ay bakit kaya ito yung pinili ko, mas maganda siguro yung isa yung pinili ko. Ito yung tinatawag nga na the grass is greener on the other side. Iniisip natin na mas berde or mas maganda nga yung damo sa kabilang bakod. Isang mataling hagang paraan ito sa pagsasaklaw dun sa mindset na naiinggit ka nga doon sa ibang tao na nagdesisyon or nakakuha doon sa hinindian mo. Pero yun yung kailangan nating pagbantayan mga kapatid para hindi tayo mapaikot-ikot sa negatibong mga siklo ng pag-iisip or yung mga pattern of thought. Kung tutusin, lahat naman talaga ng desisyon ay merong mabuti at merong masama. So, aalalahanin lang din natin palagi kung ano ba ang dahilan na mabuti na ito ang dinesisyon natin at hindi yung isa. Alalahanin lang palagi natin yan para hindi tayo magsisisi. At kung sakali na nagbago yung isip natin, may mga ibang mga desisyon naman na pwede pa tayo mag-adjust pagkatapos noong mismong original na desisyon na yon. Habang buhay pa tayo, may pag-asa pa para baguhin ang mga bagay. Pero syempre, kung ano yung nagdaan na panahon ay hindi na natin mababawi yan. So yung kasulukuyan at yung hinaharap na lang natin ang pinag-uusapan natin na mababago natin. Sa kaso ko mga kapatid, nandito ako bilang isang spiritual healer life coach dahil nga sa pagmimission ko sa landas ng kabanalan. Dahil sa desisyon kong ito na tinutuloy-tuloy ko nga, ay hindi ko na magagawa yung ibang mga bagay na gusto ko sanang mangyari dito pero hindi ko naman magagawa nga dahil yun yung sinasakripisyo ko. Katulad halimbawa na magkaroon ako ng isang normal na pamilya
na magkakaroon talaga ako ng asawa at pamilya dito, ay hindi na mangyayari yon sa buhay kong ito dahil nga ay nakadesisyon na ako dito sa misyon bilang isang spiritual healer life coach at ito na yung ginagawa ko hanggang ako ay mamatay. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, di ba, meron akong asawa na puting engkanto na ang pangalan ay Rose. So, hindi kami magkasama dito sa personal, sa physical. Nagsasama lang kami sa spiritual na paraan. Tapos kaya nga nagsisikap ako na makauwi na sa lalong madaling panahon doon sa kabilang mundo. Kasi doon lang kami magkakasama ng buo ng asawa ko. Dati nga ay gusto ko sana maging abogado or di kaya doktor. Pero yun yung mga sinakripisyo ko, hinindian ko din. Dahil doon sa pagsisikap ko sa pagtuklas ng katotohanan. Kung saan saang lupalop ako ng bansang Pilipinas na nakarating sa paghahanap nga ng mga spiritual na katotohanan, spiritual na kaalaman. Kung kaya nakarating nga ako dito sa Siquijor at nahanap ko na kung ano ang hinahanap ko sa matagal na panahon. Dahil nga nagdesisyon ako na maging ganito na spiritual healer life coach dito sa Siquijor, ibig sabihin nun ay sinasaraduhan ko na yung lahat ng mga opportunities or pagkakataon na magtrabaho sana ako sa ibang bansa, alimbawa, o di kaya ay maging doktor or abogado nga o mag-travel dahil nga ang trabaho ko ay nandito. Hindi lang trabaho kundi mission, life work. Tapos ngayon nga sa pagre-record ko ng video na ito ay nagfa-farming na din ako, so nagtatanim na din kami. Kasama na din kasi ito doon sa pagiging spiritual healer ko na pinapagaling nga ang sarili or mga tao at pinapagaling din ang lupa, pinapagaling din ang kalikasan sa ating kapaligiran. Dahil nga sa pagsisikap ko sa misyon ay nakakuha ko ng mga kapangyarihan nga ng pagpapatupad sa iba-ibang kahilingan ng mga tao sa kalusugan, kayamanan, relasyon at hustisya dahil sa mga pinagdaanan ko sa misyon. So nagtagumpay ako doon, nakuha ko yung kapangyarihan na magritual, pati doon sa pagbubukas ng mga spiritual na pananaw or third eye at pagpapalabas ng mga perlas ng kapangyarihan, agimat, anting-anting mutya mula sa ibang mundo. Sa ngayon ay ginagawa ko din ang makakaya ko para maging fit and healthy. Nag-exercise din ako kasi sa mga din yan sa tinuturo ko sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Yung maging maayos yung ating kalusugan, sa ating pagtulog, sa ating pagkain, sa ating pag-exercise, at lahat ng ibang kaagapay na mga good habits or mabuting gawi para nga maging maayos ang ating sariling buhay. Pero hindi nga ito pareho doon sa gusto ko sanang magawa dati ng pagiging abogado o doktor. Well, naging doktor at abogado ako para sa spirito sa kabilang mundo. Kumbaga ako yung nag-abogado para sa tao, sa mga spirito, tapos ako yung nag-doktor din para sa tao sa mga spiritual na sakit. Pero syempre, iba yon kaysa doon sa doktor at abogado dito sa mundo ng tao. Hindi lang naman sa malalaking desisyon natin sa buhay nararamdaman yung ganitong maaring pagsisisi na bakit natin pinili ito kung pwede naman sana ito yung piliin. Tapos, iniisip natin na gusto din sana natin to, pero mas gusto natin to. Ganyan talaga ang buhay. Mayroong good and bad, may up and down, positive and negative, pros and cons sa lahat ng desisyon. Kaya nga sa pagtanggap natin na ito ang katotohanan ng buhay, ay hindi na tayo magsisisi basta-basta. Kasi pwede naman talaga na pumili tayo dito sa kaliwa, dito sa kanan, dito sa derecho, dito sa baluktot. Lahat naman yan ay may benepisyo at sakripisyo. Doon sa sinasabi kong sakripisyo ay yun yung inaalay mo or pinapatay mo na side ng buhay mo na dahil kailangan meron talagang hindi matutupad para matupad yung gusto mong matupad na mas mabigat sa'yo. At tama lang din na ganyan kasi doon natin malalaman kung ano ang values natin na mayroong mas mabigat kaysa doon sa isa. Maikling mensahe lang to mga kapatid para lang maintindihan natin na ganyan talaga ang buhay. Hindi natin makukuha ang lahat. Pero yung makuha natin para mas mapahalagahan natin ay hindi na tayo lilingon masyado doon sa hindi natin nakukuha para hindi rin tayo masaktan. Pero ang ibang tao nga, ang ginagawa na lang nila ay yung tinatawag na living vicariously. So ano yung ibig sabihin nun? Binubuhay mo na lang or isinasabuhay mo yung pagkagusto mo doon sa isang bagay or landas or desisyon na yon sa nakikita mo sa ibang tao. Kasi sila, yung nakikita mo na okay, yung buhay nila, parang nakukuha ko kahit papaano kung ano yung pakiramdam kung ako yung nandoon sa mismong lagay or kalagayan niya. Kaya nga ay sikat yung mga drama, yung mga palabas, yung mga iba-ibang movies dahil nga ay yung mga tao ay iniisip nila na
kung ito yung buhay ko, parang ganyan siguro din yung mararanasan ko at makikita ko, malalasap ko. So parang nabuhay na lang din tayo sa kung ano yung nararanasan ng iba. At yan nga din yung isa sa dahilan na sobrang nakaka-addict ng social media. Kasi parang nakakakita tayo doon sa pananaw or sa perspektibo ng napakaraming iba-ibang buhay sa buong mundo. Na parang tayo na din yung namuhay doon sa buhay nila na yon. Pero wag natin kakalimutan syempre na yung mismong sariling buhay natin yung pinaka-importante. At yung mga desisyon natin sa buhay natin, yun ang pinaka-mararamdaman natin kasi yun talaga yung buhay natin. Yung practical, physical, na nararanasan at naisa sa buhay natin sa araw-araw. So yan, paalala lang mga kapatid na lahat talaga ng mga desisyon, meron tayong mas importante kaysa doon sa iba. Kaya pahalagahan natin kung ano yung dinesisyon natin. Ikaw ba kapatid, mapapanindigan mo ba yung mga dinesisyonan mo or meron ka bang pinagsisisihan? Isa din yan sa pwede natin magawa dito sa Sikihor Healers Life Coaching Services ay ang mas pagpapalinaw nga sa kung ano yung values natin. At maaaring meron tayong pagbabago or change course ng ating direksyon sa buhay. Pwede natin pag-usapan yan. Salamat kapatid! At God bless. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at masinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.